Nay, nakapag-enroll na pala si Crisanto sa college? Makakapag-aral na siya? Oo anak. Sinamahan namin kanina para makita niya yung eskwelahang papasukan niya at para makabisan niya na rin ang magiging biyahe. Ako kaya, kailan po kaya ako makakapag-enroll ulit? Gusto ko na rin po kasi mag-aral eh. Ay, pasensya ka na anak. Hindi gaano malakas ang tindahan ngayon kaya hindi pa namin kayo kayang pag-aralin ng sabay. Siguro, ituloy mo na lang yung trabaho mo sa warehouse. Kung hihinto ka kasi sa trabaho, baka lalo tayong magipit. Alam mo namang yung sahod mo lang ang pinagkukunan natin ng mga bayarin sa bahay. Dahil yung kita namin sa negosyo, nakalaan para sa pag-aaral ni Crisanto, pati na rin sa puhunan. Sa tingin niyo po ba mag-aaral ng mabuti si Crisanto? Nung high school nga siya, ang dami niyang violations sa eskwelahang pinasukan namin Lagi nga siyang pinapatawag sa principal sa office, di ba? Matagal na yon anak. Kaya nga siyang napili namin pag-aralin para matuto pa siya. Dahil gusto namin matutunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at para matutunan din niya na patakbuhin ang negosyo natin balang araw. Ako po, ano po ang plano niyo sa akin? Siyempre, ikaw ang tutulong sa kapatid mo. Ikaw ang gagabay sa kanya kapag kailangan kanya. Ikaw ang magiging katuwang niya. Kaya bilang panganay, gawin mo kung ano ang nararapat. Ikaw na muna magtatrabaho. Tutal, kaya mo naman na. Ay, ano pa nga ba? Taon 2009, Lingayen, Pangasinan. Hindi maiwasang malungkot ni Danica sa naging usapan nila ng ina habang tinutulungan niya ito sa paghahalo ng mga sangkap. Gumagawa kasi yun ng ube at leche flan para isama sa kanilang mga paninda bukas. Pero dahil sa mga sinabi ng kanyang ina, parang nawalan tuloy siya ng gana. Hindi nagtagal, nagpaalam na siyang may gagawin sa kanyang kwarto at itinigil na niya ang pagtulong sa kusina. Nagkulong na lamang ang dalaga sa silid at doon ibinuhos ang kanyang mga luha. Matagal na siyang nagtitiis sa hindi patas na trato sa kanila ng kanilang mga magulang. Mas pinapaboran nila ang kapatid niyan si Crisanto sa maraming bagay kesa sa kanya. Nauunawaan niya naman na siya ang panganay, siya ang mas matanda, kaya mas malaki ang responsibilidad niya sa kanilang pamilya. Pero hindi niya maiwasang mainggit sa kapatid dahil halos lahat ng gusto nito ay agad na ibinibigay ng kanilang nanay at tatay. Kapag may hiningi ito, kahit mahal, gagawan nila ng paraan para maibigay kaagad. At kapag nakagawa yon ng kasalanan, mabilis nilang pinapatawad. Pero kapag siya, laging isinasantabi ng mga yon ang kanyang gusto. Lagi siyang sinasabihan na magtrabaho na lang daw ng mabuti para mabili niya ang kanyang gustuhin. Kapag siya ang humiling, ang daming dahilan at pahirapan bago yun ibigay. Sa tuwing siya rin ang nakakagawa ng pagkakamali, mabilis magalit ang mga yon na parabang sobrang laki ng kanyang kasalanan. Mas maiintindihan pa sana niya kung mabait ang lalaki, kaya ito ang mas binibigyan ng atensyon. Pero sa katunayan, masama ang ugali noon. May pagkahambog, palaaway at nagwawala kapag hindi na pagbibigyan. Sobrang layo ng kanilang ugali sa isa't isa. Kung ano ang ikinabuti at ikinasipag niya, ganun naman ang ikinasama at ikinatamad ng lalaki. Kalalaki pa naman nitong tao, pero ganun yun kumilos at magsalita. Walang silbi, nakaasa lang sa magulang, mahilig magyabang kahit hindi naman pinaghirapan ang mga bagay na kanyang pag-aari, at hindi rin maganda ang opinyon dito ng ibang tao. Sa kabila ng lahat, yun pa rin ang mas pinapaboran ng kanilang mga magulang. Kaya naman, hindi niya maiwasang magtanim ng hinanakit sa kanyang dibdib. Pero sa huli, pinipilit na lang niyang intindihin at tanggapin ang sitwasyon.
Siya na lang ang laging nagpapaubaya para hindi na lumaki pa ang gulo sa kanilang bahay. Kinabukasan, mag-isang nakaupo si Danica sa parke. Hinihintay niya ang kaibigang si Jomari dahil doon daw sila magkikita. May lalakarin kasi yung papeles at nais noong magpasama sa kanya. Habang naghihintay, may nahagip ang kanyang paningin sa di kalayuan. Umagaw sa kanyang pansin ang isang matandang babaeng nakatayo sa may poste. Hindi niya maiwasang magulat at kilabutan nang masilayan ang anyo noon. Malalim ang mga mata ng matanda at halos nakalubog na, pero halatang nakatitig pa rin sa kanya. May matalimyong ngiti sa mga labi na lubhang nakakakilabot tingnan. Pero ang mas sumindak sa kanya ay ang ahas na gumagapang sa leeg noon. Ilang sandali pa, dumating na rin si Jomari. Napalingon siya rito nang humarang na ito sa kanyang harapan at bumati. Nalito tuloy siya ng bahagya, napabati siya ng matipid at sinubukan muling silipin ang matanda sa kinatatayuan noon. Pero laking gulat niya dahil wala na roon ang naturang babae. Mabilis naglaho, nagtaka pa ang lalaki kung sino ang tinitingnan niya at napakaseryoso raw ng muka ni Danica. Ngumiti na lamang siya rito at wala nang nagawa kundi ibaling ang kanyang atensyon. Kumusta naman kayo rito? Ayun, wala pa ring bago. Si Crisanto pa rin ang paborito ni nanay at tatay. Ano? Yung gagong pasaway na yun? Hindi pa pala nagbabago yun? Wala naman nagbago sa kanya mula pagkabata eh. Tsaka, huwag ka nang umasa na magbabago pa yon. Alam mo, kung ako lang ang kapatid nun, hindi uubra sa akin yun. Siguradong titino yun kapag natikman niyang kamao ko araw-araw. Ikaw naman, lagi namang suntukan na nasa isip mo eh. Hindi ka pa ba kontento nung magkasuntukan kayo dati? Bakit ako makukontento? Kung kinakailangan makipagsuntukan ako sa kanya ng paulit-ulit hanggang sa tumino ang utak niya, gagawin ko. Hayaan mo na. Ilang beses ko na rin siyang sinabihan at pinaliwanagan, pero lagi niyang minamasama ang mga sinasabi ko sa kanya. Ngayon, parang nawawalan na rin ako ng ganang gabayan pa siya gaya ng laging binibilin sa akin ni natatay. Hinahayaan ko na lang siya magkamali sa sarili niya mga gawi sa buhay para pagdating ng karma, doon niya malalaman ang lahat-lahat. Ba't mo pa hihintayin ng karma niya kung pwede namang ikaw ang magbigay nun? Ikaw talaga? Puro na lang away ang nasa isip mo. Hindi ako pala away gaya mo, no? Oo, galit ako sa kapatid ko pero hindi ko kaya manakit gaya ng ginagawa mo sa mga pinsan mo. E di, lalo lang ako napasama kina tatay. Alam mo nang siyang paborito nun eh. Tapos sasaktan ko pa siya. Kung sa bagay, tama ka. Nako, halika na nga. Alis na tayo at baka abutan pa tayo na mahabang pila dun sa lakad ko. Siya nga pala, Jomari. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Kanina kasi, may nakita ko dyan sa bandang likod mo. Ha? Ano? Saan? Doon sa may poste, may nakita akong matandang babae. Malalim yung mga mata niya, nakakatakot yung ngiti. Tapos parang meron siyang ahas sa balikat niya. Seryoso? Yun talaga nakita mo? Oo, bakit? Saka, bakit ganyan ang reaksyon mo? Kilala mo ba yung matandang yon? Hindi lang kilala. Kinatatakutan namin siyang lahat. Grabe naman yon. Ano bang meron sa kanya? Multo ba yon? Siguro hindi mo pa alaman tungkol dito dahil hindi ka naman mahilig sa mga kwentong nakakatakot. Pero kahit nung pambata ako, usap-usapan na yung matandang may malalim na mata na nagpapakita sa mga piling tao. Ang tawag sa kanya rito, Esperanza. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira, kung taga rito ba siya o kung dayo. Basta, ang alam ng marami noon, nagpapakita siya sa mga taong may tinatagong hinanakit sa dibdib o may matinding galit na pinagdadaanan. Madalas tinutukso raw niya ang mga biktima para mag-isip sila ng masama sa kanilang kaaway at mapilitang kunin ang kanyang serbisyo na barangin ang mga yun. Ano? Totoo ba yun? Yan ang kwento sa akin ng nanay ko, pero nakapagtataka lang. Sobrang tagal na ng kwentong yun eh. Bata pa ako nung huli kong marinig ang pangalan niya. Ang alam ko, matagal na siyang hindi nagpapakita. Akala nga namin, natahimik na sa kung saang dimensyon eh. Kaya nakakagulat na nakita mo pala siya. Ibig sabihin ba niyan,
May tinatago kang matinding galit sa puso mo? Ano pa nga ba? Napag-usapan na nga natin kanina tungkol dyan, diba? Naku, Danica, mag-iingat ka dahil sa oras na magpakita si Esperanza sa'yo, hindi ka niya titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Palalalimin niyang galit sa puso mo hanggang sa ikaw mismong humiling sa kanya na barangin ang kaaway mo para magamit niya ulit ang kanyang kapangyarihan. Ano bang dapat kong gawin para mawala siya sa buhay ko? Kung matatanggal mong hinanakit ngayon sa dibdib mo, mawawalan din siya ng kapit sa'yo. Ganon? Alam mo naman ang sitwasyon ko, diba? Imposibleng mawala ang galit dito sa puso ko, lalo na't araw-araw ko nabubwisit sa Crisanto na yan. Yan na nga bang sinasabi ko Mukhang masyadong matindi ang galit dyan sa puso mo kaya nabuhay siyang muli. Anong gusto mong gawin ko? Magpatawad na lang? Ikaw nga itong tukso ng tukso sa akin kanina na suntukin at saktan ko rin siya. Tapos ngayon bigla ka magsasabi ng ganyan. Akala ko kasi talaga wala na siya Akala ko matagal nang napaglipasan ng kwento ni Esperanza. Kung alam ko lang nababalik ulit siya, hindi ko na sana sinabi yun. Alam mo, mabuti pa umalis na tayo. Baka umaaligid siya ngayon dito at nakikinig sa atin. Halika na. Hindi nagtagal, umalis na sina Danica sa lugar na yon. Iniwan na lang din niya sa upuan ang inuming binili para sa kanya ni Jomar matapos niyang maubos yon. Habang naglalakad sila papalayo, muli siyang napasulyap sa paligid. Sinubukan niyang hanapin ang mahiwagang matanda pero hindi niya na yon nahagilap pa. Araw ng linggo, walang pasok ang dalaga sa trabaho kaya hindi na muna siya bumangon ng maaga sa kanyang kama. Itinulog na lang muna niya ang lahat para makapagpahinga rin sa dami ng gawain na tinapos sa trabaho. Nang maisipan niyang bumangon ng tanghali, wala na ang kapatid sa bahay. Hindi niya alam kung saan yun nagpunta, kaya mag-isa na lang siyang kumilos sa kanilang bahay. Nagsaing, nagluto ng ulam at naglinis, gaya ng lagi niyang ginagawa tuwing maiiwan siya ng mag-isa. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi niya inaasahan ang pangyayari. Kasamang umuwi ng kanilang magulang si Crisanto, akay-akay nila yon. Lasing na naman ang kanyang kapatid at may bakas pa ng suka sa kanyang damit. Pagkatapos nilang maihigayon sa sofa, sa kanya naman isinisi ng kanyang mga magulang ang nangyari. Ano ba naman yan, Danica? Bakit hindi mo binantayan ang kapatid mo? Niyaya tuloy makipag-inuman dun sa kabilang bayan. Ayan, napaaway pa. Kung hindi pa kami nigawiroong kanina, hindi namin malalaman na nandoon siya. Oo nga naman, Danica. Bakit hindi mo siya sinamahan? Nay naman, anong gusto niyong gawin ko? Samahan ko siya habang nagiinom siya? Tama ba yun? Tsaka, pahinga ko ngayong araw sa trabaho. Natural pagod na pagod ako kaya hindi ko na siya nabantayan. Pagising ko kanina wala na siya. Maaga siyang umalis dito Hindi ko naman kontrolado ang mga lakad niya. Ikaw ang nakatatandang kapatid. Responsibilidad mong bantayan at bawalan siya. Hindi sana mangyayari to kung hindi mo pinabayaan. Tay, hindi ako nagkulang sa pagbabantay at pagbabawal sa kanya. Lagi ko yung sinasabihan at alam niyo yan. Pero yung mga ginagawa niyang yan, desisyon niya yan. Saka nakikita niyo rin naman kung paano ko sagot-sagutin yan kapag nagkakausap kami. Tapos kinakampihan niyo pa. Mas matanda ka. Ikaw dapat ang nagpapakita ng magandang halimbawa. Paano ka gagayahin ng kapatid mo kung puro init din ang ulong inaatupag mo? Kaya siguro hindi ka sinusunod dahil pinapangunahan mo ng galit. Ikaw dapat ang umintindi sa kanya, hindi yung kapag galit ka na, pababayaan mo na lamang. Kapatid mo pa rin yan na dapat mong bantayan at alagaan. Tay naman, 24 na yan. Hindi na siya bata para bantayan o samahan pa sa lahat ng lakad niya. May sarili na siyang buhay at desisyon. At sa edad din niyang yan, hindi na dapat siya tinuturuan pa. Dapat alam niya ng tama at mali. Pero ano nangyari? Kinukonsinti niyo pa rin at pinag-aaral niyo pa talaga. Tingnan lang natin kung makakatagal yan ng isang semester. Baka nga hindi na umabot ng 1 taon yan sa eskwelang papasukan niya at magbarkada na naman gaya ng dati. Hindi ka namin pinalaki para maging ganyan, ha? Kahit ano pang gawin niya, dapat mo pa rin siyang disiplinahin. Kami ng nanay mo, busy kami. Nakatutok kami dun sa tindahan.
kaya hindi namin siya maasikaso araw-araw. Ikaw ang kapatid niya, kayo ang magkasama. Sa'yo dapat nagmumula ang disiplina. Tay, naririnig niyo po bang sinasabi niyo? Ako pa talagang pagdidisiplinahin niyo dyan? Kayo magulang, kayo dapat ang gumagawa niyan. Sorry pero hindi ko na talaga kaya itong ginagawa niyo. Lagi niyo na lang akong pinagtutulungan. Ako na lang lagi lumalabas na masama rito sa bahay. Hoy, Danica! Saan ka pupunta? Hoy! Hindi na natiis ni Danica ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Napilitan na siyang lumabas ng bahay at doon inilabas niya na rin ang kanyang luha. Sobrang lakas ng kanyang pag-iyak. Mabuti na lamang at wala ng tao sa paligid kaya wala nang nakakita o nakarinig sa kanya. Nang medyo makalayo na at nakahanap ng upuan, doon siya pumwesto at nagpatuloy sa pagtangis. Ngunit ilang sandali pa, bigla siyang nakaramdam ng malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Bahagya siyang nagulat. Paglingon niya rito, nasilayan niyang muli ang matanda na may malalim na mga mata at malalim na ngiti. Si Esperanza. Nanigas ang katawan ni Danica sa takot pero agad siyang sinenyasan ng matanda na huwag maramdaman yun. Saka yun naglakad at umupo sa kanyang tabi. Huwag kang matakot, iha. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Alam ko ang pinagdadaanan mo, kaya sige lang, umiyak ka lang dyan. Ilabas mo lang ang iyong hinanakit at sama ng loob. Sino po kayo? Ako ang kaibigan ng lahat ng mga taong may matinding pinagdaraanan. Alam kong hindi pa tayo magkakilala, pero huwag kang mahihiyang magsabi sa akin kung ano ang dahilan ng iyong pagtatangis. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Hindi niyo ako matutulungan. Masyadong mabigat ang problema ko. Mas matutulungan kita kapag mas mabigat ang iyong problema. Kaya magsabi ka lamang sa akin, iha. Ano ba ang dahilan ng paglabas ng luha sa iyong mga mata? Sino nagpaiyak sa iyo? Sino ang nananakit sa iyo? Pasensya na po, pero wala po talaga akong gana makipag-usap ngayon. Gusto ko po muna mapag-isa. Ikaw ang bahala, pero tandaan mo, hindi ako mawawala sa tabi mo. Kapag kailangan mo na ako, tawagin mo lamang ang pangalan ko at ako ay agad na darating. Hindi niya na sinagot pa ang sinabing yon ng matanda. Itinuloy na lang niya ang pag-iyak at saglit na pumikit. Pagdilat ng kanyang mga mata, nagulat siya dahil wala na ang matanda sa kanyang tabi. Nang lingunin niya ang paligid, wala rin siyang nakita na pwede noong daanan para mawala yun ng ganoon kabilis. Muli na namang ginapangan ng kilabot ang kanyang katawan, kaya kahit ayaw pa sana niyang umuwi, napilitan na siyang tumayo roon at naglakad papunta sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang kinilabutan nung mga sandaling yun. Dahil doon, pansamantala niyang nakalimutan ang galit sa kanyang dibdib. Isang araw, maagang lumabas si Danica mula sa trabaho dahil half-day lang daw sila dulot ng holiday. Pero sa halip na umuwi, dumiretso siya sa kanilang tindahan sa bayan ng Lingayen at tumulong sa kanyang mga magulang sa pagtitinda. Pagdating doon, ang tatay bayani lang niya ang kanyang inabutan. Ayon sa kanyang ama, may biniling mga sangkap at gamit ang kanyang ina sa kabilang bayan. Kaya naman, habang nagbabantay sila at wala pang masyadong tao, hindi niya na napigilang itanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Tay, kilala niyo po ba yung Esperanza? Esperanza? Nabanggit lang sa akin ni Jo Marie.
may kilala po ba kayong Esperanza dito? Yung matandang nagpapakita raw sa mga piling tao? Si Esperanza. Oo, kilala ko siya. Bakit? Bakit wala yata kayo nabanggit tungkol sa kanya nung mga bata pa kami ni Crisanto? Ngayon ko lang kasi narinig ang pangalan niya eh. At ngayon ko lang din nalaman ang tungkol sa kwento niya nung mabanggit sa akin ni Jomari. Paano? Matagal na siyang hindi nagpapakita at nanggugulo rito. Kaya kasabay ng pagkawala niya, pagkalimot na rin namin sa lahat ng tungkol sa kanya. Di ayaw nga namin siyang mabanggit o mapag-usapan noon dahil sa paniniwalang lalo raw siyang lalapit sa iyo kapag inalala mo pa ang pangalan niya. Bakit naman po kailangang kalimutan at hindi banggitin ang pangalan niya? Dahil masama siyang tao. Isa siyang mapanukso mambabarang. Naghahanap siya ng mga tao na puno ng galit sa katawan at gagamitin niya ang taong yun para saktan ang mga kaaway nito sa masaklap na paraan. Pero walang mabuti sa pananakit ng kapwa. At kapag tinanggap mo ang kahit na ano sa mga alok niya, para mo na rin sinangla ang kaluluwa mo kay Satanas. Ganoon siya kalala. Ganon po ba? Kaya pala. Bakit mo pala siya bigla nabanggit? Nakita mo ba siya? Ako? Ay, hindi po. Hindi Nabanggit nga lang sa akin ni Jomari. Bigla lang kasi niya yun naalala habang nagkukwentuhan kami. Mabuti naman kung ganon. Karaniwan daw kasi ng mga nakakakita sa kanya yung may tinatagong galit sa kanilang kapwa. Yung hindi marunong magpatawad. Yun ang ginagamit at tinutukso niya para mapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Multo na lang po ba yung Esperanza na yon? O buhay pa? Sa pagkakaalam namin buhay siya, pero walang nakakaalam kung saan siya nakatira. May mga usap-usapan pa nga na nakakubli lang daw ang tahanan niya sa paligid. Hindi raw ito makikita ng pangkaraniwang mata. Ganon daw kalakas ang kanyang kapangyarihan. Kaya niya magbigay ng tagabulag sa mga taong ayaw niyang makakita sa kanya. Kaya po pala. Nakakatakot nga naman talaga siya kung ganon. Ay. Nakahinga ng maluwag si Danica. Mabuti na lang hindi nadulas ang kanyang dila. Hindi niya sinabi na totoong may itinatanim nga siyang matinding galit sa kanyang puso dahil sa patuloy na pagkampi ng mga ito sa kanyang kapatid na pasaway at masamaang ugali. Mukhang nagsisimula ng magbaga ang matagal niya ng kinikimkim sa kanyang dibdib, kaya muli nitong nagising ang nilalang na matagal nang nananahimik. At ang mas nakakatakot pa, hindi rin pala ito isang kaluluwa o elemento, gaya ng kumpirmasyon ng kanyang ama. Isa rin itong buhay na tao, kagaya nila, kaya lalo siyang kinilabutan, lalo na nang maalala ang gabi na nakausap niya yun. Isang gabi, naghahanda ng matulog si Danica dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Pagkatapos niyang makapagbihis ng pantulog, inayos na niya ang kanyang mga unan at kumot. Ngunit nang mapalingon siya sa bintana, laking gulat niya nang masilayan doon si Esperanza. Nakatayo sa labas ng bahay at matatanaw ang kalahati ng katawan noon na nakasilip sa kanya. Bahagyang nakamulagat ang malalim nitong mga mata at nakaguhit muli sa mga labi ang matatalim na ngiti. Hindi kinaya ni Danica ang takot. Agad niyang tinakpan ng kurtina ang mga bintana saka dali-daling lumabas ng kwarto. Kahit inaantok, napilitan siyang manatili ng ilang oras sa kanilang sala. Sinindihan niya lahat ng ilaw at binuksan din ang TV saka tinodo ang volume para lang mapaglabanan ang kanyang takot. Mag-isa lang siya sa bahay nung mga oras na yun, kaya wala siyang ibang malapitan. Habang nakikiramdam sa paligid, muli na naman siyang ginulat ng katok sa pinto. Nag-aalangan pa siyang buksan yun dahil baka ang matanda na naman ang magpakita sa kanya. Pero nang marinig ang sigaw ng kanyang kapatid, doon lang humupa ang kanyang takot at dali-dali yung binuksan. Nagulat si Danica nang makitang lasing na naman ng lalaki at pasuray-suray na pumasok sa pinto.
Nagreklamo pa yon sa ingay ng bahay pati sa pagkakabukas ng lahat ng ilaw. Kaya hininaan niya ang TV at pinatay na rin ang ilaw sa kusina at banyo. Bakit ang ingay? Ano ba yan? Hinaan mo nga yan. Ano ka ba? Huwag ka nga nagsisisigaw. Saka bakit umuwi ka na naman ng lasing? San ka na naman ba galing? Ako na naman ang mapapagalitan niya sa ginagawa mo eh. Ano bang pakialam mo? Malaki na ako, te. Wala kang karapatang pagbawalan ako na parang bata. Si nanay nga, hindi ako binabawalan eh. Aba, palibasa ikaw ang paboritong anak kaya inaabuso mo naman. Huwag mong hintayin maubos ang pasensya nila sa'yo. Kung ako sa'yo, Crisanto, magtino ka na at magpakalalaki ka naman kahit minsan. Ang tanda mo na hanggang ngayon wala ka pa rin trabaho. Tapos, balak ka pang pag-aralin ulit ni nanay. Pagka-graduate mo, anong edad ka pa kaya makakapagtrabaho niyan? At sigurado ka ba na makakapagtapos ka? O baka ganyan lang ang gawin mo tuwing uuwi ka? Dami mo naman sinasabi. Magpapahinga na nga lang ang tao, putak ka pa ng putak dyan. Doon ka magpuputak sa may puno, kausapin mo yung mga manok, wag ako. Alam mo, hindi ako nagkulang sa pag-aalaga at pagmamahal sa'yo bilang bunsong kapatid ko. Pero ikaw to nagbibigay ng dahilan sa akin para sukuan ka. Nung una naiinggit ako sa'yo dahil ikaw na lang lagi ang pinipili nila nanay. Alam mo kung bakit? Kasi lalaki ka at ikaw ang gusto nilang humawak sa negosyo nila. Ayaw ko mang aminin pero nasa lumang panahon pa rin ang pag-iisip ni nanay. Naniniwala pa rin sila na mas maswerte at mas uunad ang isang negosyo kapag lalaki ang humahawak. Kaya nga mula noon, ikaw lagi ang pinapaboran nila. Ikaw lagi ang tinuturuan. Pero anong ginagawa mo? Sinasayang mo lang ang lahat. Kaya naisip ko na hindi naman pala kita dapat kainggitan. Dahil ang layo natin sa isa't isa. Puro kahihiyan lang ang ginagawa mo sa pamilya. Tumigil ka nga. Wala kang kwenta. Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Pag hindi mo ako tinigilan, baka, ay nako, isusumbong kita kay nanay. Eh di magsumbong ka, diyan ka naman magaling eh. Lagi nagtatago sa saya ni nanay dahil wala kang sariling desisyon. Kahit lalaki ka, mas lalaki pa sa iyong mga bakla. Wala akong pakialam kahit magsumbong ka pa. Bahala ka matulog dyan sa sala. Hindi kita papapasukin sa kwarto. Pagkatapos niyang talikuran ng kapatid, narinig niya pa yung nagmura ng paulit-ulit at nagwala. Pero wala na siyang pakialam sa sinasabi noon. Sinara niya na lang ang pintuan at umupo sa tabi ng kama at doon umiyak. Masyado nang masama ang loob niya para isipin pa ang pwedeng mangyari. Kahit ano ang kanyang gawin, siya pa rin naman ang pagagalitan. Oras na makarating muli ito sa kanilang magulang. Siya ang laging sinisisi kung bakit pinababayaan niyang maglasing ang kanyang kapatid. Sa gitna ng pagtangis ng dalaga, bigla niyang naalala si Esperanza. Pero sa halip na mangilabot, wala na siyang naramdaman ni katiting na takot. Kahit ilang ulit niyang isipin ang pagpapakita nito, parang wala na yung epekto kay Danica. Nang sumunod na gabi, biglang nagising ang dalaga na masama ang pakiramdam. Kahit anong gawin niya, parang may mali sa kanyang paligid na hindi niya maintindihan. Hindi nagtagal, biglang bumigat ang buo niyang katawan at hindi na siya makakilos. Biglang binangungot si Danica. At habang nasa ganoon siyang kalagayan, bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na bulong sa kanyang tainga. Umiikot ang mga yon sa bawat sulok ng kanyang ulo. Hindi niya maintindihan pero sobrang takot ang kanyang naramdaman. Halos tumayo na ang lahat ng kanyang balahibo sa katawan. Habang naririnig ang mga bulong na yon, bigla na lamang may lumitaw na figura sa di kalayuan. Unti-unti yung lumapit kay Danica. Habang papalapit, naaninag niya ang malalim nitong mga mata na puting-puti at dilat na dilat. Saka biglang nagpakawala ng nakakapangilabot na tawa na nagpalakas sa kabog ng kanyang dibdib. Sa paglapit nito sa kanya, tuluyan niyang nasilayan ang nakakapangilabot na anyo ni Esperanza. Hinaplos nito ang kanyang muka. Naramdaman niya ang malamig na kamay na parang haplos ng isang bangkay. Nais niyang pumikit pero hindi niya magawa.
Iginalaw na lamang niya ang mga daliri sa kaumusal ng dasal sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti nang gumalaw ang kanyang katawan at nawala na rin ang nilalang na nasa kanyang harapan. Naglaho rin ang mga bulong at nanumbalik na ang pagiging normal ng buong paligid. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag at napahaplos sa kanyang dibdib. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ilayo niyo po ako sa tukso at kababalaghan. Huwag niyo pong hayaang lamunin ako ng galit at ng kadiliman. Isang araw, muling nagkita sina Danica at Jomari sa bayan. Siya naman ang nagpasama rito dahil gusto niya ng makakausap. May lakad sana ang lalaki pero pinilit nitong samahan pa rin siya para lang marinig ang kanyang mga problema. Danica, walang ibang paraan para maputol ang kapit sa iyo ni Esperanza. Hanggat may galit yan sa puso mo, lagi siya magpapakita sa iyo. Hindi mo yun mapipigilan. Alam ko, ang gusto ko sana mangyari ay kung paano ba mawawala ang galit ko sa kanila. Hindi ko na kasi kaya ang pagtrato sa akin ni Crisanto. At sobrang bigat na rin sa akin ang ginagawang pagkonsinti ni nanay at tatay sa kanya. Wala na talaga akong kakampi sa bahay. Araw-araw, umuuwi ako na naiilang, lalo na kapag nakikita ko na kinakausap nila na maayos si Crisanto kahit puro kalokohan lang ang ginagawa. Samantalang ako, lagi na lang sinisinghalan. Ang gusto ko lang naman ay maging patas ang turing nila sa amin. Tingin ko, ang paraan lang para mawala ang galit na yan ay subukan mong bumukod ng tirahan. Kapag wala ka na dyan sa bahay nyo, baka mas lumuwag ng isip mo. At kapag hindi ka na laging nakikita ng mga magulang mo, baka doon nila maisip ang halaga mo sa kanila. Kaya mo bang mawalay sa kanila? Kung kaya lang ng bulsa ko, matagal ko nang ginawa yan. Pero saktong-sakto lang talaga yung sweldo ko sa mga bayarin sa bahay eh. Kapag umalis ako, kailangan ko pa magbayad ng renta ng apartment buwan-buwan. Hindi ko na kayang pagsabayin lahat yon. Kung meron lang sana ako mga kamag-anak na matutuluyan eh. Kaya lang wala. Halos lahat kasi sila, mga ka-close ni nanay. At kapag sinubukan kong lumipat sa kanila, sigurado magtatakam mga yon at magsusumbong pa kay nanay. Ay, kung maluwag lang talaga yung bahay namin, doon na muna kita patitirahin eh. Ang problema, 10 kami nakatira doon. Siksikan kapag natutulog. Ayoko namang maranasan mo yung ganong hirap. Tapos, wala rin akong mga kakilala na pwede mong tuluyan. Pasusungit din kasi yung mga kamag-anak namin eh. Kaya nga sa tingin ko, hindi ko talaga matatakasan yung Esperanza na sinasabi nyo. Hanggat alam niya may galit ako, patuloy niya akong lalapitan. Huwag ka mag-alala, Danica. Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko sa ibang probinsya. Baka sakaling makahanap tayo ng albularyo o antingero na pwede makatulong sa'yo. Yung pwedeng magbigay ng proteksyon sa'yo laban sa mga mambabarang, hindi ko lang alam kung magiging epektibo yun pero walang masama kung susubukan. Salamat, Jomari. Salamat talaga at palagi kang nandyan. Nang sumunod na araw, naabutan ni Danica si Crisanto na nagwawala sa kanilang bahay habang inaawat ng kanilang mga magulang. Agad niyang inilapag ang bag sa isang tabi at tumulong din sa pag-awat sa kanyang kapatid. Hoy! Ano ka ba, Crisanto? Ano ba nangyayarit nagwawala ka na naman? Pati si nanay tinutulak mo na. Si nanay ang pagsabihan mo na malaki na ako, kaya hindi niya ako pwedeng ikulong dito. Nay, tay, ano ba nangyayari dyan? Gusto niya na raw kasing bumukod, anak. Gusto raw niyang magsama na sila ng kasintahan niya sa iisang bubong. Kaso ayaw pa talaga namin siyang umalis dito dahil hindi namin kaya. Mga wala pala kayong kwenta eh. Aanak-anak kayo tapos hindi niyo ako kayang suportahan? Anak, huwag ka namang ganyan. May usapan na tayo, di ba? Mag-aaral ka na ulit sa susunod na buwan, papasok ka na. Kung itatanan mo yung babaeng yon, paano na yung pag-aaral mo? Ayoko na nga, di ba? Si ate na lang ang pag-aralin nyo. Total, atat na atat naman yan makabalik sa eskwela. Ako, ayoko na! Ayoko na! Buwisit na buhay to! Anak, tama na! Pakiusap, tama na! Pwede ba, Crisanto? Huwag ka magsisigaw at magbasag ng mga gamit dyan. Yun lang palang iniiyak-iyak mo eh. Aawayin at babastusin mo pa si nanay at tatay para lang dyan. Ang lakas naman ng loob mong bumukod at magtanan. Bakit? Marunong ka na bang kumilos?
Marunong ka na ba maglaba, magluto o magsaing? Nakakahiya naman sa babaeng itatanan mo. Ano na lang ang sasabihin niya kapag nakilala niya ng tunay mong pagkatao? Gabi-gabing umuuwi ng lasing, magulang pa ang naglalaban ng brief mo, tapos wala pang alam dahil puro bulak-bulang ginagawa mo nun sa eskwela. Hindi ka ba naaawa sa magiging buhay ng girlfriend mo kapag nagsama na kayo sa iisang bubong? Mahiya ka naman. Ayusin mo muna ang sarili mo bago ka mandamay ng ibang tao. Pwede ba tumigil kang buwisit ka? Tama na yan, Crisanto. Huwag mo susuntukin ang ate mo. Matuto kang rumispeto ng babae. Isa pa yung problema sa iyo eh. Kung ako nga na sarili mong kapatid, kaya mong suntukin. At kung sinanay rin na nagagawa mong itulak ng ganyan, paano pa kaya ang girlfriend mo? Anong pagmamaltrato kaya ang dadanasin niya sa'yo kapag ikaw na nakasama niya? Kawawang nilalang. Hoy, huwag kang maggaling-galingan dito ah. Kung wala kang matinong sasabihin, umalis ka sa harapan ko. Mga walang kwenta kayong lahat. Crisanto! Crisanto! Saan ka pupunta? Pabayaan niyo na siya, Tay. Hayaan niyo siyang gawin ang gusto niya. Para kapag nagkamali siya, malaman niyang hinahanap niya. Ikaw naman kasi Bakit kasi pinagsalitaan mo ng gano'n ang kapatid mo? Sana kinausap mo na lang na maayos. Naglayas tuloy. Talaga, Nay? Ako na naman na may kasalanan. Kayo na nga itong binabastos sa tinutulak-tulak niya. Kung hindi pa ako dumating, baka basag na lahat ng gamit natin dito. Gawain ba naman tinong tao yan? Kita niyo naman itong ginawa niya sa bahay. Dahil pang dinaanan ng bagyo sa dami ng natumbang gamit. Baka nga hindi lang alak ang bisyo na ni. Baka gumagamit na yun ng pinagbabawal na gamot. Tapos ipagtatanggol niyo pa rin sa halip na pagalitan para matuto. May punto naman ang nanay mo. Bakit kasi kailangan mo pa magsalita ng ganoon? Alam mo na nga mainit ang ulo ni Bunso ay sasabayan mo pa. Paano kanya igagalang kung palagi mo siyang gaganyanin? Tay, hanggang ngayon ba magbubulag-bulagan pa rin kayo? Harap-harapan niyo na kanyong sinisigawan at binabastos. Baka naman pwedeng pakinggan niyo ako kahit ngayon lang. Kung hindi ko siya sasabihan ng ganon, paano niya malalaman na mali ang ginagawa niya? Huwag naman sana ganyan, Tay. Sa inyong mga magulang dapat nagsisimula ang disiplina. Totoo naman ang sinabi ko Talaga namang hindi pa kayang tumayo ni Crisanto sa sarili niyang mga paa tapos magtatanan siya ng babae. Hindi naman sa ayaw ko. Inaalala ko lang din yung babae pag nagkataon. Ayokong kamuhian niya rin ang kapatid ko kapag nalaman niya ang tunay na ugali ni Crisanto. Kahit na, sa susunod, kahit anong dabog o sigaw ng kapatid mo, manahimik ka na lang. Kunin mo loob niya para makinig siya sa'yo. Huwag mo sabayan ang init ng ulo niya para hindi kayo nag-aaway. Kung hindi niyo babaguhin yan, huwag na kayong umasa na matututo pa siya. Sana lang hindi niyo pagsisihan ang ginagawa niyong pag-spoil sa kanya. Ayoko na lang po magsalita. Bahala kayo. Gawin niyo kung anong gusto niyo. Sa labis na sama ng loob, nagkulong na lang sa kwarto si Danica at muling umiyak ng tahimik. Hindi niya na kinakaya ang mga nangyayari sa kanilang bahay. Hindi niya na alam kung saan siya lulugar. At habang tumatangis, bigla niyang naramdaman ang malakas na ihip ng hangin mula sa bintana. Parang may ibinubulong yon sa kanyang tainga. Paglingon niya sa bintana, napamulat siya sa gulat na masilayan muli si Esperanza sa loob ng kanilang bakuran. Nakangisi yon, malaki ang pagkakabuka ng mga mata at matalim ang pagkakatitig sa kanya. Muling napapikit ang dalaga at tinapik ng mga palad ang kanyang muka. Isang gabi, naabutan ni Danica si Crisanto. Nagluluto yon ng pritong itlog. Sumaglit siya sa kanyang kwarto para magbihis ng pambahay. Sa kanyang paglabas, nilapitan niya ang kanyang kapatid. Kahit labag sa kalooban, sinubukan pa rin niyang sundin ang payo ng mga magulang na kunin ang loob nito sa mahinahong pananalita. Sa pagbabaka sakali na lumambot pa ang puso nito sa kanya. Crisanto, galit ka pa ba sa akin? Anong problema mo? Gusto lang sana kitang makausap tungkol dun sa nangyari nung nakaraan. Gusto ko sana humingi ng sorry sa'yo kasi may mga nasabi akong masasakit na salita. Pasensya ka na Pagod lang ang ate mo nung oras na yon, pero payag naman akong bumukod ka. Kung sa ganung paraan mo gustong matuto, sino ba naman ako para pigilan ka, di ba? Basta kaya lang nila nanay. Tsaka gusto ko lang tanungin kung kaya mo na ba talaga? O baka nape-pressure ka lang sa kanya?
Ang gusto ko lang din naman, pag-isipan mo na mabuti ang mga desisyon mo sa buhay para hindi ka magsisi sa huli. Yun lang naman ang sakin. Hindi ko kailangan ng payo mo. Malaki na ako. Kaya ko magdesisyon sa sarili ko. Naiintindihan ko, pero sana naman, wag mo nang sisigawan ulit ng ganun si nanay at tatay. Tumatanda na sila, Crisanto. Hindi habang panahon kasama natin sila. Kaya sana, habang nandito pa sila, mahalin mo rin sila para hindi masayang yung pagmamahal nila sa'yo. Ayoko na yung ginagawa nila sa akin. Gusto ko nang bumukod at mamuhay mag-isa. Lalo lang akong walang nalalaman dahil kinukulong nila ako dito lagi. Yun naman pala eh. Kung yan ang gusto mo, kausapin mo sila ng maayos. Sabihin mo sa kanila na gusto mo nang bumukod para masubukan ang kakayahan at kapalaran mo. Papayag naman ang mga yon. Basta sincere ka at hindi mo sila pagdadabugan. Tutulungan ka pa rin naman nila. Pati na rin ako, kahit nasa malayo ka. Kaya sana, mapatawad mo na ako. Patawarin mo na si ate please. Magbati na tayo at tutulungan kitang kausapin si nanay tungkol dyan. Nang sa ganon, makabukod ka na rin sa lalong madaling panahon. Ano, gusto mo ba? Ayoko magpaawa gaya ng ginagawa mo. Hindi ko rin kailangan ng tulong mo. Wala sa inyo makakaintindi kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Kikilos ako mag-isa. Ayoko nang binabawalan at sinasabihan ko anong dapat kong gawin. Pero, Crisanto... Iwan mo na nga ako. Lalo lang ako nababadrip pag nakikita kita eh. Alis na! Napayuko na lamang si Danica para itago ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi na siya nakapagsalita. Tumalikod na lamang ang babae at nagbalik sa kanyang kwarto. Pagpasok doon, biglang sumidhi na naman ang galit sa kanyang dibdib. Parang gusto niyang balikan ang kanyang kapatid at sigawan para makaganti man lang sa ugaling ipinakita nito. Pero pilit niyang pinigilan ang kanyang sarili. Ayaw na niyang madatnan pa sila ng mga magulang na nag-aaway. Lalo lang siyang masasaktan kapag nakitang kinampihan na naman ng mga ito ang lalaki kesa sa kanya. Isang araw, pasado 4:00 ng hapon, break time ni Danica sa trabaho. Naisipan niya mag-CR bago lumabas para magmerienda. Pagpasok pa lang niya sa loob ng cubicle, biglang umuga ang pintuan. Napalingon siya sa paligid. Nagulat na masilayan si Esperanza na nakasilip sa taas habang kinakalabog ang pinto. Matalim na naman ang pagkakatitig sa kanya ng matandang babae. Hindi na kinaya ni Danica ang naramdamang takot. Napaupo siya sa inidoro kahit hindi pa nakakapagbaba ng pantalon. Saka umiyak ng tahimik habang tinatakpan ng mga palad ang kanyang muka. Muli siyang umusal ng dasal sa kanyang isip habang naririnig sa kanyang tainga ang nakakapangilabot na bulong ng matanda. Kung wala pang taong dumating roon para mag-CR din, hindi na niya alam kung gaano siya katagal mananatiling magmumukmuk doon. Habang tumatagal, ramdam niyang palakas ng palakas ang kapit ni Esperanzang mambabarang sa kanya. Dahil sa mga nangyayari sa kanilang buhay, lalo ring tumitindi ang galit at hinanakit sa kanyang dibdib. Mas dumalas na rin ang pagpapakita ng matandang babae kay Danica. Kung dati sumusulpot lang yun sa labas ng bahay at sa kanyang panaginip, ngayon nagpapakita na rin yun, maging sa pampublikong lugar, pati na rin sa kanyang trabaho. Nawawala na siya sa focus at hindi na rin makatrabaho ng maayos. Isang gabi, sa kanyang pag-uwi, naabutan niyang nagkakagulo sa harap ng kanilang bahay. May mga lalaking pilit pinagtutulungan si Crisanto habang ang nanay Sonia niya at tatay Bayani naman ay panayang awat. Agad siyang tumakbo para pigilan ang mga yon, pero bago pa siya tuluyang makalapit, isang eksena ang muntik nang nagpahinto sa pagtibok ng kanyang puso. Naglabas ng patalim ang isa sa mga kaaway ng kanyang kapatid. Sasaksakin na dapat ito, pero biglang humarang ang kanyang ina, kaya doon tumama ang patalim. Nagulat ang lahat.
Pati siya ay nanlambot ang mga tuhod nang makita kung paano bumagsak ang nanay Sonia niya matapos yung masaksak. Ang tatay Bayani naman niya ay humagulgol na lamang ng iyak habang yakap-yakap ang kanyang asawa. Nang tuluyan na siyang makalapit, doon pa lamang naawat ng mga barangay tanod ang grupo. Si Sonia agad ang kanyang nilapitan at hindi rin napigilan ang mapaluha. Hindi nagtagal, biglang bumagsak ang kanyang tatay habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Hindi nito kinaya ang mga pangyayari kaya inatake yun sa puso. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Danica sa buong paligid habang patuloy silang pinagkakaguluhan ng kanilang mga kapitbahay. Si Crisanto naman nasa isang tabi lamang, nakatingin pero hindi makalapit sa kanyang mga magulang. Parang nakukonsensya yon pero ayaw ring magpakita ng malasakit o pagmamahal sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang oras, pinuntahan ni Jomari si Danica sa ospital kung saan isinugod ang tatay nito. Wala pa ring malay si Bayani at kasalukuyang nakakonfine habang nasa tabi sila at nagbabantay. Danica, ano nangyari? Inatake si tatay, tapos si nanay. Wala na siya. Nasa morgue na si nanay. Ano? Bakit? Ano ba nangyari? May inutangan palang grupo si Crisanto na pinambili niya raw ng cellphone at tablet nung nakaraang taon. Akala ko naman, nabili lang niya yon kasi sabi niya inipon daw niya yung mga binibigay sa kanya ni na tatay. Galing pala sa utang lahat yon. Kanina pinuntahan siya ng grupo, sinisingil na siya. Nang laban kaya naglabas ng patalim yung isa, kaso si nanay yung nasaksak. Ano? Diyos ko naman, bakit nagawa ni Crisanto yon? Bakit niya kailangan mangutang? Ano pa bang aasahan mo sa lalaking yon? Ang hindi ko na matanggap, hanggang sa huling hininga ni nanay, si Crisanto pa rin ang iniisip niya. Umabot sa puntong iniharang niya ang sarili niya para saluhin yung saksak. Hindi ko matanggap kung bakit kailangan pang gawin ni nanay yun. Teka, nasa na ngayon yung kapatid mo? Hindi ko alam, at wala akong pakialam. Niayaw ko siya makita. Baka kung ano lang ang magawa ko sa kanya, dahil sa kanya, wala na si nanay. Tapos critical pa ang lagay ni tatay. Kasalanan niyang lahat ng to. Hayaan mo, hindi naman magtatagal yun. Siguradong magpapakita rin yun sa atin. Pero hanggang sa maiburol si Sonia sa kanilang bahay, walang Crisantong nagpakita sa kanila. 5 araw lang dapat ibuburol ang kanilang ina, pero humiling si Bayani na nung sandaling yon ay magaling na maghintay pa ng 2 araw para sa pagdating ng kanyang anak. Baka raw kasi nagpapalamig lang yon ng ulo dahil sa mga nangyari. Pero hanggang sa maihatid sa huling hantungan si Sonia, hindi pa rin nagpakita ang kanilang anak. Hindi man lang nun dinalaw ang kanilang ina na nagligtas sa kanya. Kaya naman, naging sukdulan ang galit ni Danica. Hindi niya na napigilan ang pagbugso ng kanyang damdamin sa kanyang kapatid. Napakasama mo, Crisanto. Isinusumpa kita. Dahil sa'yo wala na si nanay, tapos hindi ka man lang nagpapakita. Hayop ka. Wala kang konsensya. Wala kang kwenta. Hindi napigilang umiyak ng dalaga sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ilang araw na rin ang lumipas mula ng mailibing yon. Tuwing lalabas siya sa trabaho, doon siya unang dumidiretso. Wala siyang ibang ginawa kundi umiyak at magalit. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyong saluhin ng kanilang ina. Napahamak yon dahil sa pagliligtas sa paborito niyang anak na wala nang idinulot sa kanilang buhay kundi perwisyo. Pagka-uwi sa bahay, lahat ng gamit ng kapatid ay itinapon ni Danica sa basurahan. Wala siyang itinira, pati mga damit noon.
Sa sobrang galit, binuhusan niya pa ng langis ang mga yon saka sinilaban ng apoy para masunog at wala nang matira pang bakas. Habang namumugto ang mga mata ni Danica sa kakaiyak, bigla na naman siyang nakarinig ng bulong mula sa labas. Kahit bulong lang yon, para sa kanya sobrang lakas. Narinig ng kanyang tainga. Napilitan siyang lumabas ng bahay. Mula sa di kalayuan, nasilayan niyang muli si Esperanza. Ngunit imbis na matakot, natagpuan niya ang sarili na lumalakad papalapit doon. Habang naglalakad, diretso niya lamang tinititigan ang matanda. Labag man sa kanyang kalooban na sumama nung una, pero masyado nang malalim ang kanyang galit sa kanyang kapatid. Kaya kung anuman ang alukin ng matanda, parang hindi na niya nakikita ang sarili na matatanggihan pa yon. Nakapag-isip-isip ka na ba? Gusto mo na bang parusahan ng kapatid mo? Sabihin niyo nga sa akin, paano niyo ako matutulungan? Tungkulin kong magbigay ng parusang barang sa lahat ng mga taong kagaya ng iyong kapatid. Sa kanila ko ginagamit ang aking kapangyarihan. Masama man sa paningin ng iba, pero ang hindi nila naiisip ay mas masama pa rin ang mga gumagawa ng krimen sa paligid. Hindi nila alam kung gaano nakarami ang aking natulungan at nabigyan ng hustisya dahil sa parusang ipinataw ko sa mga tunay na gumagawa ng kasamaan sa mundong ito. Paano niyo paparusahan ng kapatid ko? Hindi na nga siya nagpakita sa amin mula nung masaksak si nanay. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Baka nakakalimutan mo na mambabarang ako, iha. Nasa akin lahat ng kapangyarihan para mabigyan siya ng parusa kahit saan pa siya magtago. Nasa iyo na lang kung papayag ka o magmamatigas pa rin. Hayaan mo na lang bang patuloy na magtago ang iyong kapatid nang hindi man lang hinaharap ang lahat ng kanyang kasalanan? Pues, kayo nang bahala sa kanya. Isinusuko ko na siya sa inyo. Kung pwede lang, mula ngayon tigilan niyo na ako. Hindi pa pwede, iha. Nais mo na kitang isama sa aking tahanan para makita mo rin ang proseso kung paano ako magbigay ng parusa. Tahanan? Pagkahinto nila sa paglalakad, nagulat na lamang si Danica sa kanyang nakita. Isang luma at maliit na bahay ang kanyang natunghayan sa gitna ng kakahuyan. Gawa yun sa kahoy, may maliit na bakuran sa gilid at may malaking puno sa bandang kaliwa na may kakaibang disenyo. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong uri ng puno. Hindi maipaliwanag ni Danica ang itsura noon, basta kakaiba at napakalaki. Ha? May bahay pala rito? Akala ko bakanting lote lang to na matagal nang hindi natatayuan ng kahit anong gusali. Puro mga damo lang to noon na. Gaya nga ng mga narinig mong kwento tungkol sa akin. Walang nakakaalam kung saan ako nakatira dahil ikinukubli ko ito sa paningin ng lahat. Ang hinahayaan ko lang makapasok at makakita rito ay ang mga taong aking tinutulungan, kagaya mo. Bukod sa mambabarang, ano pa po ba talaga kayo? Buhay ka pa ba? Multo ka na lang ba na nakikita ko? Hindi ako multo, iha. Buhay na buhay ako. Kita mo itong manikang ito. Ito ang ginagamit ko para magpakita sa iyo. Ipinapakita nito sa iyong isip ang aking diwa upang maghatid ng mensahe at tulungan kang mapabilis ang iyong desisyon. Mga sinaunang mambabarang lang ang may ganitong kakayahan. Ano tong mga nasa loob ng bahay mo? Yan ang aking mga kagamitan sa pambabarang. Narito ang bote na lalagyan ng mga hayop at insektong ginagamit kong kasangkapan. At narito naman ang mga lumang libro, kandila, manika,
karayom at ang mga kahoy na aking ginagamit sa ritual at proseso. Sa sumunod na mga tagpo, biglang nagulat si Danica sa nilalang na kanyang nakita sa likuran. Isa yung lalaking kuba na kulubot ang muka at may malaking peklat. Kung hindi pa yun nagsalita at bumati sa kanila, mapagkakamalan niyang halimaw yun na alaga ng matanda. Sino siya? Siya ang aking pamangkin mula sa Capiz. Isinama ko siya rito para may kasama ako. Siya ang lumalabas para kumuha ng lahat ng aking mga kakailanganin. Pero sa tuwing tatapak siya sa bahay na ito, nawawala na rin siya sa paningin ng mga tao. Nakakatakot naman tong bahay niyo. Sobrang dami ng kababalaghang nangyayari. Pero wala kang dapat ikatakot. Bagkus ay ikaw pa nga ang makikinabang sa lahat ng ating gagawin. Dahil sa gagawin natin, mapaparusahan na ang kapatid mo at mabibigyan na rin ng hustisya ang nanay mo. Mabuti na lamang at nagawa pang makaligtas ng iyong ama. Kung siya'y napahamak, baka hindi na kita nahintay at ako na nagparusa sa walang hiya mong kapatid. Ang ayaw ko pa naman sa lahat, yung mga batang nanlalaban sa kanilang mga magulang. Sa pamilya ko, kahit ano pang galit ng aming magulang, hindi namin sila sinisigawan o nilalabanan. Ginagalang namin sila at minamahal. Kahit nagmula kami sa angkan ng mga sinaunang mambabarang, mataas ang respeto namin sa mga taong nagluwal sa amin sa mundo. Pero kasalanan din naman yun ng mga magulang ko. Kung hindi lang sana nila in-spoil o binaby si Crisanto, hindi sana yung lalaking hambog. Ayan, yan ang gusto ko. Pairalin mo lang ang iyong galit. May karapatan kang magalit sa mga taong katulad niya. Hindi dapat hinahayaang mabuhay ng masaya ang mga ganong tao habang ikaw ay nagdurusa. Kaya kung nasan man ngayon ang kapatid mo, ipinapangako ko sa iyo, siya mismo ang babalik para humingi ng tawad. Dahil hindi niya kakayanin ang sakit at sumpa na ipapataw ko sa kanya. Yun ay kung mapapatawad ko pa siya. Sa haba ng panahon kong nagtiis at nagpaubaya, wala na siyang puwang sa puso ko. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, ipinakita sa kanya ni Esperanza ang espesyal na parusa na ipapataw nito kay Crisanto. Wala man ang lalaki, mabuti na lang may litrato siya nito sa kanyang pitaka. Isang family picture nila yon, 7 taon na ang nakalilipas. Pinunit ng matanda ang litrato at ang piraso lang ni Crisanto ang kanyang kinuha. Gamit ang pulang tinta at balahibo ng manok, sinulat niya sa likod ng litrato ang buong pangalan ng lalaki, pati na rin ang araw ng kapanganakan noon. Sa kanya yon pinatakan ng kandila sa harap at hinulog sa isang bote na naglalaman ng buhay na butiki. Pagkatapos yung dasalan ni Esperanza ng Latin, tinusok niya ng karayom ang sariling daliri at pinatakan ang loob ng bote. Pagkatapos ay binuhusan niyo ng tubig mula sa palayok. Maya-maya pa, naglabas yun ng itim na pulbura mula sa kanyang bulsa. Nang ibudbud ng matanda sa loob ng bote, nakita ni Danica kung paano nalusaw ng ganoon kabilis ang katawan ng butiki habang lumulutang naman sa gitna ang litrato ng kanyang kapatid. Isinara ng matanda ang bote, pagkatapos ay lumabas sila at ibinaon yun malapit sa kakaibang puno sa gilid ng bahay. Makalipas ang ilang saglit, bumunot ang matanda ng isang piraso ng mahabang dahon mula sa puno at ibinigay sa kanya. Ano pong gagawin ko rito? Itago mo. Itatago ko? Kapag gusto mong pagalingin ang kapatid mo, sunugin mo lang ang dahong yan at gagaling na siya.
Bakit ko naman siya gustong gumaling? Kaya nga ako nandito para ipasumpa siya, di ba? Wala na akong balak bawiin ang sumpa ko. Hindi lang yan ang silbi ng mahiwagang kapiraso ng dahong yan. Malalaman mo rin yon balang araw. Kaya mabuti pang itago mo na lamang muna. Ay nako, sige na nga. Umirap si Danica at tinupi ang dahon saka inilagay sa kanyang bulsa. Ano nang susunod na gagawin? Tapos na ang ating ritual. Hindi magtatagal, kakapit na sa katawan niya ang espesyal na sangkap na binuo ko para sa kanya. Pwede na ba akong umalis? Malaya ka nang lumabas sa aking bahay, Iha. Maraming salamat sa iyong tiwala. Naway makamit mo na ang hustisya at kapayapaang hinahanap mo. Hindi na sumagot pa si Danica. Tumango na lamang siya at lumabas ng bahay. Ngunit hanggang sa huling sulyap, nakita niyang nakatingin pa rin ang matanda at dilat na ang mga mata. Samantala, umuwi namang lasing sina Crisanto at ang kasintahan nito. Doon na siya tumutuloy sa isang bahay ng kanyang girlfriend sa Tarlac. Wala na sila sa Pangasinan. Batid niyang nailibing na ang kanyang ina, pero wala pa rin siyang muka na maiharap dahil sa nangyari. Lalong-lalo na sa kanyang kapatid. Hindi rin niya maisip kung gaano na katindi ang galit noon sa kanya. Kaya naman minabuti niyang tumakas na lamang at magtago habang nagpapalamig ng kanyang pangalan. Nauna na sa kwarto ang babae para magpahinga. Siya naman ay naghubad muna at nagpunta sa banyo para sumuka. Hindi na nawawala sa kanya ang pagsuka tuwing malalasing. Ngunit sa pagkakataong yun, nagulat siya sa kanyang nakita. May nahulog na butiki sa inidoro na tila sumabay sa kanyang pagsuka. Napaisip lamang siya nung una. Inakala niya na nasa inidoro talaga yon at baka hindi lang niya napansin. Kaya hinayaan na lamang niya at binuhusan ng tubig ang naturang inidoro. Ngunit ng mga sumunod na araw, nagtuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagsuka kahit hindi na siya nakainom. At sa bawat araw na ginagawa niya yon, meron pa ring patay na butiki na sumasama. Doon na siya nagsimulang mabahala. Agad niyang sinabi sa kanyang girlfriend ang nangyayari sa kanya. Ngunit maging ito ay hindi rin alam ang gagawin. Palibhasa pareho silang walang alam sa buhay na umaasa lamang sa kanilang mga magulang. Naglakas loob na magtanan kahit hindi pa handa dahil hindi nila nakayanan ang tawag ng laman. Mula nang lumipat sila doon, walang gabing hindi nila pinaliligaya ang isa't isa. Lahat na yata ng kalayaan ay nasa kanila na. Pero ngayon, may kakaibang nangyayari sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Habang tumatagal, palalayon ng palala. Bukod sa pagsusuka, nagkakaroon na rin ng patay na butiki ang kanyang dumi. Kapag umiihi, sobrang init sa pakiramdam na para siyang pinapatakan ng sabaw ng kandila. Ngunit pilit pa ring binabaliwala ni Crisanto ang lahat. Kahit ang dami na niyang nararamdamang kakaiba ay hindi pa rin niya naisipang magpagamot o magtanong-tanong man lamang. Natatakot kasi siya sa pwedeng malaman. Ayaw niyang marinig na may kinalaman dito ang mga nagawa niyang kasalanan. Hanggang isang araw, nagulat na lamang ang babae nang masilayan siya sa kama. Bigla na lang kasing pumayat ang kanyang katawan. Lawlaw na ang kanyang balat, litaw na ang mga buto, at lumalim din ang kanyang mga mata. Hindi na makatayo, dala ng sobrang panghihina dahil inaapoy na siya ng lagnat. Ang tanging nagagawa na lamang ni Crisanto ay umungol at umiyak. Isang gabi, napasigaw na lamang ang kanyang kasintahan, dala ng sobrang sindak. Makalipas ang 5 buwan, masaya na sa kanyang buhay si Danica.
Bukod sa na-promote siya sa kanyang trabaho, siya na rin ang paboritong anak ng kanyang ama. Mula nang makarecover ito sa sakit, humingi yun ng tawad sa kanya, pati na rin sa hindi patas na turing nila ng asawa sa kanilang dalawa ni Crisanto. Nangako ang kanyang ama na babawi ito at ibibigay sa kanya ang pag-aaruga at pagmamahal na hindi nito naibigay noon dahil masyado silang nakatuon sa bunso niyang kapatid. Sa mga panahon ding yun, sila na ng kaibigan niyang si Jomari. Kung kailan maayos na sana ang lahat, saka naman may dumating na balita na hindi niya akalain na darating pa sa kanya. Dumalaw sa kanila ang isang babae na nagpakilala na girlfriend ni Crisanto. Ibinalita nito na may malubharaw na sakit ang lalaki at hinahanap si Danica. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Agad siyang napalingon sa loob ng kanilang bahay. Mabuti na lamang abala ang kanyang ama sa kusina, kaya tila hindi nito narinig ang sinabi ng babae. Sinara niya ang pinto sa kayon nilapitan. Kinausap niya ang babae sa labas ng gate. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tinawagan niya agad ang kanyang nobyo. Kinabukasan, lihim nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng kanyang kapatid sa Tarlac. Hindi na niya ito sinabi sa kanyang ama. Natatakot siya na baka biglang magbalik ang buong atensyon nito kay Crisanto oras na malaman noon kung nasaan ang kanyang kapatid. Sigurado ka ba, babe? Handa ka na bang harapin ang kapatid mo kahit ikaw ang nagpabarang sa kanya? Wala na akong balak tanggapin siya sa buhay ko, pero gusto ko lang makita kung ano nang itsura niya ngayon. Gusto kong makita ang epekto ng barang sa kanya ni Esperanza. Sinasabi ko sa'yo, delikado tong ginagawa mo. Hindi mo na dapat tinanggap ang alok ng matandang yun. Kung hindi ko tinanggap, hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Ngayon na nga lang ako naging mahal ng buo ni tatay dahil wala na sa eksena ng lalaking yun eh. Gusto ko lang malaman kung anong kalagayan niya. Pagkatapos aalis na din tayo. Ngunit nang makita ni Danica ang kanyang kapatid sa bagong tahanan na tinitirhan noon, labis siyang nagulat at napapikit. Kahit inaasahan niyang matindi ang epekto ng barang na nakakapit dito, hindi pa rin niya naiwasang magulat at masindak. Butot balat na lamang si Crisanto. Hindi na nakakagalaw, maging ang kanyang ulo ay hindi na mabaling sa kaliwa o sa kanan. Tanging mga mata na lamang niya ang naililingon kay Danica. Maging si Jomari ay nalungkot nang makita si Crisanto. Hindi niya kinaya ang awa at napalabas na lamang sa kwarto. Si Danica na lamang ang naiwan para kausapin ang kanyang kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya akalaing makakapagsalita pa ang lalaki. Nagulat siya nang bigla yung bumati sa gasgas at hirap na pagsasalita. Ate, buti at dumating ka. Salamat. Kita mong nangyari sa'yo? Ikaw may kagagawan yan. Ate, alam ko, ikaw ang may gawa nito. Alam ko na, pinarurusahan mo ako. Ano bang sinasabi mo? Alam kong, parusa ito na ipinataw mo sa akin. Kung sakaling sa akin nga galing yan, ano naman ang gagawin mo? Ate, gusto kong humingi ng tawad. Patawad, ate. Sorry. Pati si Danica hindi na napigilang mapaiyak. Kahit malaki ang galit niya sa kapatid, bigla pa rin siyang tinablan nang makita ang paraan nito ng pag-iyak. Kitang-kita niya sa mga luhang yun na hindi niya na talaga kaya ang mga nangyayari at tila malaki pa ang kagustuhan nitong mabuhay. Sorry, ate. Sorry sa lahat ng kasalanan ko. Sorry kung inabuso kong pagmamahal sa akin nila tatay at nanay. Sorry sa lahat-lahat. Alam ko mahirap,
Pero sana mapatawad mo pa ako. Hindi ka man lang dumalaw sa burol ni nanay. Hanggang sa mailibing siya, wala ka. Siya nagligtas sa buhay mo. Siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin sa mundo. Alam ko, ate, nung mga panahong nakaratay ako dito, lagi ako nagdarasal. Pinagdarasal ko si nanay. Paulit-ulit din akong humingi ng tawad sa kanya, pati sa Diyos. Alam ko mabigat ang kasalanan ko sa inyo, ate, pero parang ayoko pa mamatay. Gusto ko pa mabuhay at magbago, ate. Gusto ko pa maituwid ang pagkakamali ko. Sana matulungan mo ako. Hindi na naman nakapagsalita si Danica. Pati siya ay nahawa na sa malakas na pag-iyak ng kanyang kapatid. Napasandal na lang siya sa isang tabi at humawak sa dibdib. Hindi niya akalain na tatamaan siya ng ganoong emosyon. Akala niya habang buhay na nakabalot sa kanyang puso ang kanyang galit kay Crisanto. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit tila biglang lumalambot ang kanyang puso nung mga sandaling yun. Sa huli, matapos ang mahabang pag-iisip, nagdesisyon si Danica na bawiin ang sumpa. Kinuha niya sa kanyang bag ang nakatuping dahon na ibinigay ng matanda, saka niya yun sinunog sa likod ng bahay. Makalipas lang ang ilang araw, unti-unti nang nagbalik sa normal si Crisanto. Bigla na lamang yung gumaling. Dahil doon, isinama niya na yun pauwi. Tuwang-tuwa rin ang kanilang tatay Bayani nang masilayan ang kanyang bunsong kapatid. Pero sa pagkakataong yun, muli yung nangako na magiging pantay na ang turing sa kanilang dalawa at wala nang lalamang sa kanyang pagmamahal. Ngunit sa pag-aakala ni Danica na tapos na ang lahat, nagulat siya sa biglaang nangyari. Habang naliligo, bigla na lamang may lumabas na insekto sa inidoro at paglingon niya sa maliit na bintana sa itaas, laking gulat niya nang makitang nakasilip muli ang dilat na mga mata ni Esperanza. Napasigaw siya sa takot at napalabas ng banyo kahit hindi pa tapos magbanlaw ng kanyang katawan. Mula nung araw na yun, sunod-sunod na muli ang pagpapakita sa kanya ng matanda, sa trabaho, sa pampublikong lugar, sa paligid ng kanilang bahay at maging sa pagtulog niya ay dinadalaw siya nito sa kanyang panaginip. At sa bawat pagtulog niya, tila nagtatangkayong lukubin siya at paslangin. Isang gabi, muli niya itong napanaginipan. Nasa loob daw siya ng kabaong na punong-puno ng mga insekto. At habang pinagpipiestahan siya ng mga yun, dumungaw raw ang matanda sa kanya na maladyablo na ang muka. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Bakit mo ako binabalikan? Nakuha mo ng gusto mo. Binigay ko na sa iyo ang kaparusahan ng kapatid ko. Siyang tunay. Pero sa kabila ng lahat, napili mong sunugin ang dahon at pagalingin siya. Oras na gawin mo yon. Pumapayag ka na sumailalim sa akin ang iyong kaluluwa hanggang sa huling buga ng iyong hininga. Kaluluwa mo ang kapalit, oras na gamitin mo ang dahon para pagalingin ang tao na pinarusahan mo. Madaya ka! Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dyan. Sino ka ba para sabihan ko? Wala naman talaga akong pakialam sa inyong lahat. Hindi talaga hustisya ng mga taong kaaway niyo ang hinahanap ko. Dahil ang nais ko lamang ay palakasin palalo ang aking kapangyarihan at magagawa ko yon gamit ang bawat kaluluwang makukuha ko mula sa inyong mga naging kliyente ko.
Kaya humanda ka, Danica. Araw-araw, oras-oras, at gabi-gabi mo akong makikita hanggang sa mabaliw ka at kitlin ng sarili mong buhay. Sa ganoong paraan ka lang tuluyang makakabayad sa akin sa ginawa ko para sa iyo. Hindi! Hindi! Mula nang magising si Danica sa panaginip na yon, hindi na natahimik ang kanyang buhay. Araw-araw, gabi-gabi siyang dinadalaw ni Esperanza. Bukod sa panaginip kung saan-saan niya na rin ito nakikita. Gumagapang sa ilalim ng kama, lamesa, lumalabas sa aparador at sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Sa pagkakataong yun, siya naman ang nagkasakit, pero hindi siya dinapuan ng malubhang karamdaman gaya ng sa kanyang kapatid. Bagkus ay unti-unti siyang nasiraan ng bait dahil sa paulit-ulit na pagpapakita ng matanda. Umabot sa punto na hindi na siya nakapasok sa trabaho at itinali na rin siya sa kama para lang hindi makawala. Nananakit na rin siya sa tuwing makakakita ng mga tao na hindi niya kilala. Ano ba nangyayari kay ate? Bakit siya nagkakaganito? Sinasabi ko na nga ba, mukhang ito na yung kapalit ng pagpapagaling na ginawa niya sa'yo. Ganito ang kapalit na hinihingi ng mambabarang na si Esperanza. Mahabaging Diyos, tulungan niyo po ang anak ko. Anong gagawin natin? Kilala ko yung mambabarang na nakausap niya. Dalawa lang ang paraan na pwedeng makapagpawala ng sumpang ito. Una, kapag napapayag natin siya na bawiin ang sumpa. Pangalawa, kapag namatay siya, mawawala rin lahat ng sumpa at sakit na nilikha niya. Pero saan natin siya hanapin? Di ba wala nakakaalam kung saan matatagpuan ang bahay ng Esperansang yon? May alam na akong paraan, Tito. Kailangan nating umalis ngayon din. Pupunta tayo sa probinsya namin sa Batangas. May susunduin tayo ron. Nung araw ding yun, sinundo nila ang kakilalang antingero ng kanyang mga ninuno. Bagamat wala na yung kakayahan para labanan ang kapangyarihan ng mambabarang, may alam siyang paraan para tanggalin ang tagabulag o engkantasyon na nagmumula sa mga yon. Gumagana lang yun sa mga bagay at sa mga lugar, hindi yun pwedeng gamitin sa tao. Sumama sa kanila ang antingero, dala-dala ang lahat ng kanyang mga kagamitan, kabilang na ang makapangyarihang mutya ng mata ng buwaya. Yon ang ginamit nila para makita kung saan nakakubli ang tirahan ng matanda. Inabot sila ng ilang araw bago natagpuan yon. Doon lang pala nila makikita sa gitna ng abandonadong lote na pinamahayan na ng matataas na damo. At sa gabing yun, naging madugo at mapangahas ang takbo ng mga pangyayari. Sunod-sunod ang sigawang naganap, pati na ang nanggigigil na boses ni Crisanto. Kinabukasan, nagbalik na sa dating katinuan si Danica. Hindi siya makapaniwala. Nang lapitan siya ng kapatid, lalo siyang nagulat sa ipinahayag noon. Napatay ko yung mambabarang na gumawa sa'yo nito, ate. Ano? Napatay mo? Paano? Mahabang kwento pero nakagawa kami ng paraan para matuntun siya. At sa sobrang galit ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bakit mo ginawa yun, Crisanto? Buti hindi ka napahamak. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo, ate. Wala na yung sumpa. Patay na siya. At yung kasamahan naman niyang pangit, nakakulong na sa barangay. Ligtas ka na, ate. Ligtas na tayong lahat. Ginawa mo yun para sa akin? Sa pagkakataong ito, nakapatay ako ng tao. Pero wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Ipinapangako ko rin na ito na ang magiging huling kasalanan ko. Pwede na tayo magsimula ulit, ate. Tayong tatlo nila tatay at ni Bebe Jomari mo. Salamat, Crisanto. Maraming salamat. Nung araw na yun, doon palang naging ganap ang kasiyahan sa buhay ni Danica at ng kanyang pamilya. Marami silang natutunan dahil sa nangyaring yun. Si Crisanto natutong wag nang maging hambog at samantalahin ang pagmamahal ng kanyang magulang.
Si Danica naman natutunang magpatawad at hindi kailanman magiging solusyon ang permanenteng galit sa kanyang dibdib. Habang si Tatay Bayani naman natutunan ang kahalagahan ng pantay na pagmamahal para sa mga anak upang wala sa kanila ang maging makasarili, mayabang at masamang tao. Yun! Isa na namang malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Hindi po dapat natin ini-spoil ang mga bata. Dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan po natin kay Mary Jewel Estrada. Hi kay Manisan Mamot Mapadtaya. Shout out po kay Mel Santarita, kay Francia Camilla, kay Liza Banyaga, kay Michelle Enghug, John Michael Enghug, Raven Baloro, Neil John Solana, Ob Masangkay Tundo from Nanet Rosal. Hi po kay Shauma TV, kay Nengneng. Hello din po kay Teresita Reyes. Sa Amamang Pang and Santos family from Jackie Demilian. Hi po kay Yolanda Malinis, kay Danilo Astor, kay Jay Camacho, kay Irene Aquino Agno na nasa Brunei from Sariaya, Quezon. Hey, hi din po kay D. Delicious. Hi po kay Gemstone Claro, kay Johnny Rojas, kay Luz Aclaro, kay Josie Aniban, kay Kim Bara. Shout out kay Sally Roldan, kay Yasmin Bautista, kay Sydney Crosswind. Hi kay Jocelyn Nazareno, kay Nida Pangilinan from Pampanga, kay Betty Velasco, Jobel Baldonasa, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Joy Aniban. Hi po kay Jenny May Madriaga, kay Zairand Lapuhapo, kay Alma Mihay, kay Chris Ann Seneta. Hello din po kay Mirna Alfaro, kay Miss Hot Vampire. Hi din po kay Hana Maylin Segundo, kay Evelyn Santos, kay Ness. Shout out po kay Tom Galindez, kay Len TV2, kay Virginia Pontillas, Mayumi Cañete, Angelina Ignacio, kay Miss Dairen, kay May Oliero, kay Eileen. Hello din po kay Beth Mercado, kay Baby Dang Cordero, kay Shara Marie Hipulan, kay Ruby 41 SG, kay Jerlyn Arbado, kay Riza Alberca, kay Jingjing De Castro, Jackie Nabarosa. Hi po kay Dylen Serinas from Azucena, Serinas. Shout out po kay Miss Maura, kay Ernie Jolingo, kay Emma Gaper, kay Sam Escobar, kay Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia from Lucy Buendia. Shout out po kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Charlene Gumansing, kay Marian Garcia, kay May Peña, kay Sofia Moralio, kay Ami Viray, kay Yana Marie Respicio, kay Regan Machico, Jang Nancy. Hi po kay Jade Creo, kay Liza Agodo, kay Elsa Havina, kay Maria Jeline Canto, Pamela Allen. Shout out po kay Norsen TV, kay Richard Rivera, Hayashi Megan, Estelita Bagares, Angeline Asnilo, at kay Heli Borja. Merry Christmas po sa inyong lahat. Last upload po siguro natin to before mag-Christmas. Kaya, ngayon pa lang, Merry Christmas na sa lahat. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa kwentong Enteng. Teng. 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 Teng.